kaibigan, handa na ba kayo sa isang kwentong kakikilabutan kayo? Sa video na ito, ikukwento ko ang isang kakaibang karanasan tungkol sa isang ritual na tumawag sa isang babaylan. Isang simpleng laro sa bakuran ang nauwi sa isang nakakatakot na pangyayari na nagbago sa buhay ng dalawang magkaibigan. Abangan kung paano nauwi sa trahedya ang kanilang pagtatangka at kung paano naglaho ang isa sa kanila na parang bula. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako po si Makmak at maraming salamat sa inyong oras para pakinggan ang aking kwento. Nakatira ako sa isang maliit na barangay sa Maynila. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya at masaya naman ang aming buhay kahit papaano. Si Ken, ang matalik kong kaibigan, ay parang kapatid na rin ang turing ko. Madalas kaming maglaro sa bakuran ng aming pampublikong paaralan kung saan nagsimula ang kakaibang pangyayaring ikukwento ko sa inyo ngayon. Isang mainit na hapon sa Maynila, habang naglalaro kami ni Ken, napansin kong balisa siya. Ang mga puno ng akasya ay nagbibigay ng kaunting lilim at ang ingay ng mga batang naglalaro ay unti-unting nawawala sa aking pandinig. Lumapit si Ken sa akin. May dalang kakaibang kwento. Makmak, may alam akong ritual para tawagin ang babaylan. Sabi niya, ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Kaya niyang ibigay ang kahit anong hiling kapalit ng isang sakripisyo. Ken, seryoso ka ba? Parang imposible naman yan, sagot ko, puno ng pagdududa. Ngunit hindi ko mapigilang ma-curious. Ibinunyag ni Ken ang kanyang dahilan. Kailangan ko ng tulong. Ang tatay ko, lagi na lang lasing at nananakit. Gusto kong gamitin ang babaylan para matapos na to. Pumayag akong tulungan siya, dala ng pagkakaibigan at awa. Sa gabing iyon, nagtipon kami sa bahay namin. Ang ilaw sa banyo ay kumukurap-kurap habang papalapit kami. Ang malamlam na liwanag mula sa kandila ay lumilikha ng kakaibang anino sa paligid. Sinimulan naming bigkasin ang tula sa harap ng salamin. Babaylan, babaylan, pakinggan mo kami, sabay naming sinabi. At sa bawat linya ay dumadampi ang kakaibang lamig sa hangin. Naramdaman ko ang pagbigat ng hangin na tila may presensya sa aming paligid. Nagkatinginan kami ni Ken, parehong kinakabahan ngunit determinado. Makmak, nararamdaman mo ba ito? Tanong ni Ken habang ang mga ilaw ay kumikislap at ang hangin ay lumalamig. Oo, Ken, may kakaiba nga, sagot ko. Ang kaba sa aking dibdib ay lumalakas. Biglang nagbago ang paligid. Ang banyo ay naging isang nakakatakot na tanawin na puno ng malamig na hangin. Sa salamin, nagpakita ang babaylan, isang nilalang na may mahabang buhok at maputlang balat. Sino ang dapat kunin? Tanong niya. Tinukoy ni Ken ang kanyang ama. Sa isang iglap, lumitaw ang ama ni Ken sa harap ng salamin, nahulog mula sa kawalan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkalito. Tila galing siya sa isang malalim na bangungot. Ken, anong ginagawa mo? Sigaw niya. Ang babaylan ay nagpakita ng kanyang tunay na anyo. Isang nilalang na may mahabang buhok at maputlang balat. Lumapit siya sa ama ni Ken at sa harap ng aming mga mata sinimulan niyang kainin ito. Ken, anong ginawa natin? Sigaw ko habang ang ama ni Ken ay sumisigaw sa sakit. Hindi ko alam, Makmak, hindi ko alam, sagot ni Ken. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Matapos ang kakilakilabot na eksena, biglang inangkin ng babaylan si Ken. Ito ang kabayaran, sabi niya habang hinihila si Ken papunta sa salamin. Sinubukan kong pigilan siya. Hinawakan ko si Ken ngunit may puwersang humihila sa kanya palayo. Ken, huwag kang bibitaw. Sigaw ko ngunit naiwan akong mag-isa. Labis na natatakot at hindi makapaniwala sa aking nasaksihan. Ang banyo ay bumalik sa normal. Ngunit ang mga alaala ng nangyari ay hindi ko malilimutan. Nawalan ako ng malay sa sobrang takot at pagkabigla. Paggising ko, wala na si Ken at walang sino man ang nakakaalala sa kanya.
Sa eskwelahan tinanong ko ang mga kaklase namin. Saan si Ken? Tanong ko. Sino si Ken? Sagot nila na parang hindi nila siya kilala. Pumunta ako sa mga lugar na madalas naming puntahan, ngunit kahit saan ako magpunta, wala ni isang bakas ng kanyang presensya. Sa bahay tinanong ko ang mga magulang ni Ken. Tita, tito, nasaan po si Ken? Ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. Wala kaming anak na Ken, sagot nila. Lahat ng bakas ng pagkatao ni Ken ay naglaho, na parang hindi siya kailanman nabuhay. Naiwan akong nagtatanong sa katotohanan ng mga pangyayari at sa kapalaran ni Ken. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari o kung sino ang aking lalapitan para humingi ng tulong. Ang takot at pagkalito ay patuloy na bumabalot sa akin. Isang araw, habang nagpapahinga ako sa aking kwarto, napansin ko ang isang mensahe sa salaming nababalutan ng hamog. Buhay pa ako, ang nakasulat na tila isinulat ng isang daliri mula sa kabilang dimensyon. Kinilabutan ako at agad na tumayo. Ken, ikaw ba yan? Tanong ko sa hangin, umaasang maririnig niya ako. Ang mensahe ay nagmumungkahing buhay pa si Ken at kasama ang babaylan. Nagdulot ito ng pag-asa sa akin, ngunit kasabay nito ay mas lalong lumalim ang aking takot. Hindi ko alam kung paano makikipag-ugnayan kay Ken o kung paano siya ililigtas mula sa makapangyarihang nilalang. Ang aking isip ay puno ng mga tanong at takot. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy kong hinahanap ang paraan para malaman ang totoong nangyari kay Ken. Nagsimula akong mag-research tungkol sa mga sinaunang ritual at mga kwento ng babaylan. Sa bawat hakbang, walang tigil ang pagpapakita ng mga palatandaan na si Ken ay nasa kabilang dimensyon. Minsan ay nakakakita ako ng mga kakaibang silhouettes sa aking paligid. Minsan naman ay naririnig ko ang boses ni Ken na tumatawag sa akin. Makmak, tulungan mo ako. Naririnig kong sabi ni Ken, ang kanyang boses ay puno ng takot at pagmamakaawa. Ken, nasaan ka? Sagot ko, ngunit walang sagot. Determinado akong hanapin ang paraan para mailigtas si Ken mula sa babaylan. Kahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa mga panganib na hindi ko inaasahan, handa akong gawin ang lahat para sa aking kaibigan. Sa huli, alam kong kailangan kong harapin ang babaylan muli. Ngunit, sa pagkakataong ito, mas handa na ako. Ang takot at pag-aalinlangan ay napalitan ng tapang at determinasyon. Mga kaibigan, ang kwento natin ngayon ay nagpapakita ng panganib ng paglaro sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, sana'y hindi kayo mag-isa sa dilim. Paalam.